na sa buhay ng inyong pastor. Actually, nung sinesearch ko po yung, kasi speaker ako nun sa Pagwan, at hindi na ako yung po. Nung sinesearch ko po yung yung parable of the wheat. Kingdom wheat, di ba? Sa Matthew chapter 13. Nakita ko po yung video ni Pastor sa YouTube. Gusto ko nga po sanang gayahin yung topic niya yung preaching niya. Nirevise ko na lang. At gusto ko rin sana i-share na yun sa inyo. Dahil dito, kaya kami nagkakilala. Pero alam ko, dahil yung pastor nyo ay nasa kaharian, nabuksan yung isipan niya sa kaharian, at ako po ay nag-preach din patungkol sa kaharian, year 2006, nang nakita ko nung binuksan ng Panginoon yung isipan ko, yung tinatawag natin na revelation, yung enlightenment, kumbaga sa magandang salita, enlightenment. Kasi ang daming nag-preach patungkol sa kaharian ng Diyos, pero hindi nila alam ang kahulugan kung anong kaharian. We quote the verse, most Christians quote the verse about Matthew chapter 6, verse 33, seek ye first the kingdom of God, but they don't understand what is the kingdom of God. Totoo ba yun? Akala nila yung kaharian, akala nila yung kingdom of God ay yung pagpupunta nila sa simbahan. Hindi yun. Akala nila yung kaharian, yung pagbibigay nila ng tithes and offering. Hindi po yun. Akala nila yung kaharian ng Diyos, yung pag-pray. Hindi po yun. Result na yun. Ubo na yun. Ngayon ay patutuloy ikaw ay nasa loob na ng kaharian ng Diyos. Hindi lahat na nagdadala ng Biblia ay mga Kristiyano. Hindi lahat na mga pumupunta sa church ay mga anak ng Diyos. Pero, ang Kristiyano kailangan magdala ng Biblia. Totoo ba? Pero, ang anak ng Diyos kailangan pumunta at makipag-fellowship, magsamba sa Diyos. Amin po ba? Sabihin mo sa katabi mo, anak-anak ng Diyos. Dahil nandito ba kayo? Hallelujah! Amin po ba? Napakatunahan mo ng Diyos. Sabi ko kay Pastor Edmond, Pastor Ed, binago mo ang takbo ng buhay ko. Samuel, kanta yata yun, Samuel, anong darog? Samuel, down pala yun. Sa bawat buhay natin, kapatid, sa paglalakad o paglalayag ng mga buhay natin, may mga tao na ina-assign sa Lord na magbabago o magpapabago sa takbo ng buhay. And you must be sensitive to that person. Because in every assignment that God has for us, there is somebody na ilalagay niya sa dadaanan. Kapag hindi mo napansin yun at hindi mo nakilala yung tao na yun, lalampas ang pagkakataon na yun. Once na lalampas ang pagkakataon na yun, gusto mo ba umabot ng 40 years in the wilderness? Napaikot-ikot lang. Tingnan mo yung nangyari sa mga Israelite. Paikot-ikot lang ang buhay nila. Inubos nila yung buhay nila for 40 years. Walang patutunguhan. Hanggang sa namatay. Parang kagaya ng kandila na nauupos lang. Namatay. Because they miss the point of the Exodus. Why God bring them to Exodus? To bring them to the promised land. But they miss it. Even though nga naka-Exodus na sila, but their minds and their habits are still in the Egypt. Ito po ba yun?
Christians today na naka-exodus na, naka-experience na ng born-again experience, but their life and their minds remains in the world. Kaya hindi mo pala narating yung promised land eh. Kaya hindi mo pala i-enjoy bilang kung ano ang magiging anak ng Diyos. Kasi yung isipan mo, yung parte ng isipan mo, at yung karakter mo, sabihin mo sa katabi mo, magbago ka na. Sabihin mo, wag kang mahiya. Magbago ka na. Magbago ka na. This is the time. Amen po ba? This is the time. Amen. Hallelujah. Can you stand please? Let us pray to the Lord. Di pa po ako nag-uumpisa. Father God, we thank you for this privilege. I know, Lord, that this time is your divine appointment. Holy Spirit, I ask you that you will open the heart, the mind, the ears, that we might understand your word for your glory. Even what is your message to this church, Lord God, for your glory and for the advancement of your kingdom. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Sige, bigyan mo kayo ng ako. Gusto ko sana gumamit ng PowerPoint, pero sige na. Ang gusto kong i-share sa inyo kayo ang pinakasimple na salita ng Diyos. Puro salita tayo ng Diyos. Do you know the story about the prodigal son? Do you know that God will never change? And He is the God that doesn't change. The Bible said that He is what? The same yesterday, today. In Malachi chapter 3 verse 6 again, it says, I am the Lord. I never change. Klaro na. Maliwanag pa yan. Sabi niya, I am the Lord. I am the Lord. I never change. Once you receive the promise of the Lord, you will never change. Regardless of circumstances. Kahit pa paikot-ikutin ka ng kung anuman ang buhay mayroon ka. Pag may pinanghahawakan ka na promesa ni Lord, hindi magbabago. Darating at darating. Amen po ba? Okay, tingnan natin yung istorya ng prodigal son. Gusto ko ang istorya ng prodigal son. Because once I was a prodigal son. Sino po ba mga prodigals dito? Ayun. Yung mga artist lang. Ayan. Ayan. In some other reason, ang iba pumunta rito dahil gustong tumakas. Ang iba dahil sa mga kahilangan eh. Di mo ba? Ang iba talaga gusto lang makapagtrabaho ng ibang bansa. Iba-ibang motibo. Pero deep inside, sa paglaki natin dito sa sanlibutan, yung lahat ng mga magulang rito, pakitaas naman ng kamay. Okay. Ako, meron na rin akong tatlong anak. For some other reason, why we are here right now, because for our family. Di mo ba? Dahil gusto natin ibigay ang pinaka-the best sa pamilya natin, sa mga anak natin. Di mo ba? At hindi may iwasan na sa mga anak natin ay may mga probigat. Minsan yung asawa pa natin ang probigat. Minsan, di ba?
Talaga naman. Hallelujah. Pwede ba natin buksan na yung mga Biblia kayo? Baka pwede natin ilagay sa ang chapter para hindi tayo mahirapan. Gusto ko kasi, mahilig ako maghimay-himay kasi kada versikulo. Yun ako pag nag-share ng Word of God. Himay-himayin ko yung tada verses. At saka sa paghimay-himay na, parang kumakain ka ng bangus, di ba? Di ba? Yung bata, hindi mo pwede pakainin ng bangus yun. Kasi ang tawag nun, matindi mo. Yung mga, huwag ka na lang sabihin ng mga matatanda, yung mga mature ganun pa rin. Kaya na nila kumain ng bangus. Ngayon, ipapakain ko sa inyo bangus. Made from Philippines. Hallelujah. Thank you, Jesus. Alam natin ang kwento ng prodigal son. Pero bago ko po himay-himayin yun, magtatanong ako, kailangan responsive kayo. Gaano mo pakilala si Lord? Gaano mo siya kakilala? Gaano ka kamahal ni Lord? Alam mo ba kung gaano ka kamahal? Ha? Walang katumbas. Okay, ngayon, halimbawa, si sister, tama niyo, walang katumbas at pagmamahal sa iyo. Ngayon, halimbawa, nagkasala ka ngayon. Mahal ka ba ni Lord? Amen. Ha? Amen. Okay. Tumiwalag ka sa pagkalilingkod sa Kanya, mahal ka pa rin ba ni Lord? Amen. Amen. Ha? Amen. Sigurado ka, ha? Parang napapangiti na kayo eh. Parang nagdududa na kayo sa pagmamahal ni Lord eh. Okay. Halimbawa, hindi ka nakapagsisi. Namatay ka, mahal ka pa rin ba ni Lord? Hindi ka, hindi na. Hindi, nagduda ka na ngayon sa pagmamahal sa iyo ni Lord. Di ba? Sabi ko na kanina, He doesn't change. Once He chooses you, once He loves you, He loves you. Yes. Amen. Amen. Walang makakabali doon. Pag pinili ka, Lord, pinili ka niya. Amen. Ano bang sabi niya sa mga Israelita? Pinili ko kayo dahil sa mga, anong klase? Dahil sa mga mabubuting tao kayo? O dahil ba sa magagaling kayo? Dahil ba sa mga mararami kayo? Hindi. Pinili ko kayo dahil pinili ko kayo. Kailan nag-umpisa? Kailan kang inumpisahan na mahalin ni Lord? Sige. Ha? Sa sinapupunan pa? Sa sinapupunan pa? Ano? So yung mga hindi mga tumanggap, hindi mahal ni Lord yun. Tatanggalin na lang natin for God so loved the world. Ayaw nga, di ba? Okay. Sa Luke chapter 15. Para maintindihan natin. Bago ako umuwi, Pastor, pag umuwi ako bukas, kailangan nakakonkrito na sa mga tuktok, sa mind ng mga kababayan ko na mahal kayo ni Lord. Hindi makukupas ang pagmamahal niya. Kumupas man ang pagmamahal mo kay Lord, ang pagmamahal niya sa iyo ay hindi kukupas. Manlamig man ka, manlamig. Nag-i-speaking tongues na ako. Manlalamig ka man sa paglilingkod kay Lord. Kung manlamig man ang pag-ibig mo kay Lord, pero yung pag-ibig niya ay hindi. Dahil nga saan yun? Hindi siya kumukupas. Yung maong nga kumukupas eh. Maong kumukupas. Okay, balik tayo sa tanong. Kailan ka inumpisahan ng Lord na mahalin?
Kaya na, sabi ng kapatid dito, nung nasa sinapupunan na pa, eh kung sasabihin mo, sir, tama yan, pero mali. Kulang. Alam mo ba, dahil nga, ano si Lord? Pag-ibig siya. At walang umiibig na hindi nagbibigay. Dito nag-umpisa yung kaharian. Kaya niya binigyan ang tao ng dominion dahil nga pag-ibig siya. Nung nilalang niya ang tao, yung dahil na siya ay pag-ibig, binigyan niya ng karapatan na siya ang mamahala dito sa ibabaw ng sanlibutan. Di po ba yun? Genesis 1:26. Di ba? God created man in His own image and likeness. And then He given us dominion over all things. Dahil yun sa pag-ibig niya. Dahil ang Diyos ay nag-aari sa langit at siya ay pag-ibig. Okay? At dahil sa pag-ibig na yon, walang pag-ibig na hindi nagbibigay. Totoo ba yun? Pag once na umibig ka, nagbibigay ka. Totoo ba yun? So dahil na siya ay pag-ibig, yung kaniyang pagkasya ay ibinigay niya. Kung siya ay naghahari doon sa kalangitan, gusto niya na ang kaniyang ginawa na kagaya sa kanya, bigyan niya rin ng paghahari dito sa ibabaw ng sanlibutan. Okay. Ang tanong ko rin na, kailan nag-umpisa ang pagmamahal sa inyo? Wala pa ang sanlibutan, mahal ka na nito. Nasa isipan ka na niya. Wala pa ang kalangitan, nasa isipan ka na niya. Yan, kaya mong arawin yung pag-ibig na yun. Pastor, hindi ko ba makita ang versikulo niya? May mababasa ko lang yan. Ephesians chapter 1 verse 3. Before the foundations of the world, God loves. Wala pa ba? Wala pang tao, pero nakikita ka na niya dahil He is what? Omniscience. He is all-knowing God. He knows you exactly by name. Habang wala ka pa. 1:4. Kita niyo? Before the foundations of the world. Ngayon sasabihin mo, Lord, hindi mo na yata narinig yung mga prayers. Ang layo mo na sa akin. Baka ikaw yung malayo. Baka mali yung pag-intindi natin ngayon. Kaya ako kinukonkrete ko sa inyo muna that God, He doesn't change. And He is love. Amen? Yes. Hallelujah. Okay? Luke? Asan sa prodigal son? Ha? Okay? Verse 11, then he said, a certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. Okay, tingnan natin sa context, pangatlo yan. Ang una-una, lost coin, a lost sheep, and then lost coin, and then lost son. Okay? Pangatlo yan. Okay, dito, pinakita ni Jesus yung bunso ba yun? Yung bunso, humingi na ng kanyang mana. Sa atin, anong tawag doon? Lapastangan, anak. Buhay pa ang anak. Ito ba yun? Ang mana, kinukuha lang yan, papatay na, di ba? Eh, ito gusto niya ng patayin eh. Kaya, diyan pa lang sa versikulo na yan, makikita mo na kung anong klase may yung tao na yan. Totoo ba hindi? Yes. Buhay pa eh. Kinukuha na yung mana. Ikaw, ayaw mo bang kunin yung mana mo? Buhay pa yung papa mo?
Aba, ibang klase ka. Baka iisipin ng papa mo, ano ba itong anak ko, pinapatay na ako nito. Pero dahil nga ang ama ay mapagmahal, wala siyang narinig sa kanyang ama. Ibinigay ang gusto niya. Ibinigay ang hilig niya. Ganon din po ang nangyayari sa atin. Dahil nga ang Diyos natin ay mapagmahal, kaya pilit tayo ng pilit ng gusto natin, binibigay mo. Ang resulta, ano? Kasi kada desisyon natin may consequence. May bunga yan, may resulta yun. Proverbs chapter 12, I think, it says, there is a way that it seems right to a man, but in the end, 14:12, it leads to destruction. Kala natin maganda, kala natin okay. Yung prodigal son, kala kunin ko na lahat ng anak ko para ako na ang bahala sa buhay ko. Wala nang makialam. Buhay ko to. Ha? Buhay ko to, walang makialam. So, ano nangyari sa buhay? Ha? And not many days, sundan nyo lang ako kasi hinihimay-himay natin ka ng bersikulo. And not many days after the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possessions with prodigal living. Why he journeyed to a far country? Why? Tanungin natin. Bakit? Bakit umalis siya sa poder nila? Bakit? Gusto niya mong sarili? Ano pang ibang ano? Okay, tulungan niyo ako. Ha? Lust kayo? Ano yung pasahod? Ayaw pasahod. Yun. Sino sa atin dito, tayo nakaranas tayo. Inilan na naman natin, nangimilig na tayo. Bago sasabihin, darating ang araw. Di mo ba? Di ba? Darating ang araw, lalayas ako sa bahay na to. Hindi ko na kaya. Di ba? Nakaka-relate kayo? Kasi gawain natin. Yung totoo yan. Yung prodigal son po, nagpapakita yan ng ordinaryong tao na kagaya natin kung ano ang mga saloobin ng isang tao. Ng anak sa kanyang ama. Ha? Ilan sa atin hanggang ngayon, may hinanakit ka pa sa magulang mo? O, bihan. Di ba? Hanggang ngayon. May edad ka na. Tumanda ka na, may anak ka na, may apo ka pa. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin makakalimutan. Totoo po yan. Aalisin natin ka ngayon. Bibigyan natin kayo yan. Kasi akala natin wala na yun eh. Okay lang yun eh. Matagal na yung pastor, no? Matagal na, nandyan pa rin yan. Yung hinanakit niya, yung sama ng loob na, andyan pa rin yan. Kaya kung titignan mo yung buhay mo, yung pamilya mo, parang umuulit. Kasi kung paano ka pinalaki ng magulang mo at kung paano mo sa tinrato, ganun din ang gagawin ng anak mo sa iyo. Nga, magtatanong ka, bakit? Hello? Nakukuha na po ba tayo? Nasa 2 versikulo pa lang po tayo. Asa na tayo? Journey to a far country, dahil ayaw niyang magpasako, hindi siya gustong sawayin, hindi niya gusto na lahat ng kilos niya babantayan. Gusto niyang praise. Gusto niyang gawin ang gusto niyang gawin. Dahil buhay ko to, walang dapat makilala. Totoo ba yun?
Yung parents laging nakatingin gano'n. Anong oras ka umuwi? Sino kasama mo? Saan ka galing? Di ba? Ayaw natin na gano'n eh. Gusto nang pupumiglas tayo dyan. Kaya tayo, lumaki tayo na mayroong ginanapit. Darating ang araw. Lalalas. Lilipad din ako. Pupunta ako ng UK. Bahala kayo sa buhay ko. Hindi ko kayo madadalhan. Titiisin ko kayo dahil tiniis niyo ako. Hindi ba? Gumagante. Hallelujah. Journey to a far country, and there wasted his position with prodigal living. Why he wasted his position with a prodigal living? Why? Because there is no somebody or someone who can guide to him. Totoo ba yun? Kasi kung walang sumasaway sa atin, walang nag-guide sa atin, malamang ang buhay natin pare-wala. At walang pinakamaganda na mag-guide sa buhay natin ngayon. Pero kasi minsan tinatamad na tayong basahin ito. Mayroong tao na gagamitin sila, kagaya dito sa UK, nandiyan si Pastor Ed, na kada Sunday magre-remind sa inyo. But when he had spent all, there arose a severe famine in the land, and he began to be in want. Spend all, siyempre, ang resulta, ano? In want. Hirap. Pag naghirap ka, in want ka. Nangangailangan ka, perme. Always in want. Kasi nasanay na siya eh. Nalungos tayo eh. Na gumastos ng malaki. Inaubos na. Kaya yung need niya, hindi niya na nakikita, nalalampasan na ng mga wants. Ito pa yung masama sa atin minsan. Yung nakikita natin, yung nasa katabi natin, ang na-appreciate natin, yung nasa kabila natin, yung nasa harapan, yung kung anong mayroon tayo, hindi natin na-appreciate. Bakit ganun? Diba? Mabuti pa siya, straight ang buhok niya, ako kulot. Mapakulot din ako. Diba? Uy, ang ganda ng kilay mo ah. Pirit na pirit. Makapal ang kilay. Sus, pinakis-kis din. Pinakis-kis. Nawala ko na yung kilay. Nung nawala ang kilay, kumuha ng lapis, munggol. Munggol. Bakit kaya tayo ganun? Di ba? Yung mga walang puwet, magpapuwet. Magpalagay, ang tawag ko. Diba? Ayo ah. Yung walang ilong, magpalagay ng ilong. Sabi ko na lang ito, makita sa usapan eh. Sige nga, balikan tayo rito. Balikan tayo rito. Hallelujah. And he began to be in want. Hindi niya na nakikita, hindi niya na na-appreciate kung anong mayroon siya dahil nagkulang na sa palagay niya yung supply niya. Pero yung want, iba yung sa need. I do believe na yung need niya andyan pa. Pero yung want ang hinahanap niya. At marami sa atin ang hinahanap natin yung mga want. I want. Then, kung titignan natin, may sequence eh. May sequence ng kasalanan. Tingnan mo ha. He spent all, journey to a far country, wasted with prodigal living. Sequence na tingnan mo.
journeyed to a far country, wasted with his position in prodigal living. Why? Nobody guides him. Nobody counsel him. No? Walang sasaway sa kanya. And then, anong nangyari? He spent all. And then, anong nangyari? Mayroong famine. He began to be in one. Ang pinakamasaklat, igsoon, ang kapatid, igsoon. Ang pinakamasaklat ito, then he went and joined himself to a citizen of that country. Ilang mga Kristiyano, dahil sa paghahanap ng greener pasture, dahil sa one. To where? Dahil sa one. They compromise their faith. They compromise their character. They compromise their living. And they will join. And he will enjoy himself to a citizen of that country. Kung anong ginagawa ng citizen na yon doon sa lugar na o sa bansa na yon, yun na rin ang ginagawa. Wala na silang pagkakaiba. I am proud to be a believer and to be a son of God. Amen? Huwag na huwag mo ibenta yung mana dahil lang sa kakainin. Look at what happened to Isa. Ipinagpalit niya yung mana niya, yung birthright niya sa kakapiranggot na lugaw lang. Gutukin lang yung katapat ng miracles. si Isa mahilig din pala sa gutukin. Sabi niya nga kay Jacob ba yun? Sabi niya kay Jacob, anong pakialam, pakainin mo na lang. Lugaw lang yun. Orange, di ba? Anong laman ng porridge na yun? Atay balon. Ha? Dahil lang sa isang mangkok na pagkain, lugaw, ipinalit niya ang kanyang karapatan. Huwag na huwag mong ipagpalit, kapatid, ang karapatan mo bilang isang anak ng Diyos sa kakapiranggot lang. Tandaan niyan. Amen? He went and joined himself to a citizen of that country. And then, he sent him into his fields to feed the swine. Ang ibang translation dyan, kahit na nga ang pagkain ng baboy, ay kinain niya na. Okay, ito. Honest. Tanong mo na ako. Sino na ang nakakain ng pagkain ng baboy? Meron dito, wala? Wala. Dito, meron ba? Ayun, ang galing na palapakan nyo sila rito. Ang sarap ng adobong kangkong. Oo, masarap yun. Pero yung pagkain ng baboy nila rito sa Israel, yung panit ng kahoy. Yung balat panit. Balat ng kahoy. Balat ng kahoy. Elpilo. Balat ng kahoy. Yun yung pinakakain nila. Okay? Sa atin, iba kasi, no? So, tignan mo yan. Pwede mo i-outline yan. Pag uwi mo mamaya sa bahay, pwede mo i-outline yan. Ito yung sequence ng mga pangyayari nung gumawa siya ng maling desisyon. Number 1, ito. Number 2, number 3. Pwede mong gagawin yan. So, para pag ikaw ay nagdesisyon, nung kaya mo na rin gumawa, kaya mo rin i-outline, ano kaya ang consequence dito? Ano kaya ang kagandahan itong desisyon na ito? Ano kaya ang kapaparoonan ng desisyon na ito? Okay? Kasi itong prodigal son, hindi niya na iniisip eh. Ang iniisip niya lang, makuha nila yung mana eh. Pero dito, pinakita na sa atin ni Lord na yung desisyon niya, yung maling desisyon niya, may mga consequence. Nakasequence. Okay? And he would gladly have filled his stomach with the past that the swine ate, and no one gave him anything.
isolated ka. Wala ka ng kaibigan. Pag marami kang pera, kasi nga kasama niya yung sanlibutan, kasama niya yung halubilo na siya sa mga citizen na sa bansa na yon. Marami siyang kaibigan dahil may pera pa siya. Eh ngayon, wala siyang pera. No one gave him anything. Pag ikaw wala kang pera, wala kang kaibigan, wala kang pinsan, wala kang best friend. Meron akong nabasahan eh. If you will not rejoice with me in my suffering, if you will not rejoice with me in my suffering, if you are not with me in the time of my suffering, I don't need you also in my time of abundance. Amen? Dahil ang totoong kaibigan, ang nagmamahal sa iyo, mayroon ka man o wala, andiyan siya. Lalo na sa panahon na wala ka. Totoo ba yun? Yun doon mo makikita. Pero pag sa panahon na abundansya ka, maraming magre-rejoice sa iyo. Di ba? Maraming hahalakak kasama mo. Tatawa na kasama mo. Tawanan tayo. Pero sa panahon na nalulungkot ka, may kasama, may katabi ka bang nalulungkot din? Na nagsisipatiya sa Lord. Walang bibigay sa kanya ng pagkain o kahit ano pa man. But when he came to himself, eto ang pinakamaganda. When he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? No repentance, no changed mind, if we don't came for ourselves. Pag hindi natin nakita ang pangangailangan natin, pag hindi mo alam na may kasalanan ka, hindi mo kailangan magsisi. Anong pagsisihan ko? Wala mo kasalanan. Mabuting tao ko, hindi ako magkaya niya. Tingnan mo yung tabi mo. So, no need for repentance. Pero pag alam mo, pag dumating sa'yo na kailangan mo ng tulong, pag nakita mo yung sarili mo na ganito ka, ganun ka, at hindi mo inahambing sa iba, yun yung pinaka-turning point ng pagbabago ng buhay. Pero pag palagi mong kinukumpara ang sarili mo sa iba, hindi mo na-admit na mas malala ka kaysa sa kanya. Hindi ka malala. Bakit ko sinasabi na mas malala ka? Kasi kapatid, pag once na ikinumpara mo yung sarili mo, ang pride nandun. Pero may pababasa ko sa inyo sa Philippians. Philippians chapter 2. May sinabi diyan si Apostle Paul, napakaganda ng sinabi ni Apostle Paul diyan. Philippians chapter 2. Verse 3 to 4. Okay. Let nothing be done through selfish ambitions or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Sa atin, kabaliktaran yan eh. Mas magaling ako dyan. Sisiw lang sa akin. Pagsit lang sa akin. Pero ang sinasabi niyan, let each esteem others better than yourself. Let each of you look up
not only for his own interest, but also for the interest of others. It's sad to say that Christianity today is so focused on himself. Even churches, so focused. Pero pasalamat kayo. Ang pastor nyo, hindi. Kung selfish pa itong pastor nyo, wala ko rito ngayon. Ha? Wala ko rito. Hindi tayo nagkikita-kita ngayon. Ha? Pero may interest kasi sa iba eh. Iba, bahal, iba rin. Balik tayo lang. But when he came to himself, dalhin mo na yung katabi mo, sabihin mo, nagising ka na. Baka hindi pa gising yan. Ha? Baka tulog pa yan naman ngayon. He said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my father. Now look at the sequence again. First, he came to himself, and then I will arise. Mayroon kang dapat gagawin. Once na alam mo na mali ang mga pinagagawa mo at hindi na aayon sa salita ng Diyos o nakakasama sa iyo at sa ibang tao, mayroon kang dapat gagawin. Yung awa na hindi tumutulong, hindi awa yun. Yung wawa naman yan. Bago na kami nakabog na pagkain, hindi awa yun. Sinungaling na awa yun. Kami, kawawa ka naman kapatid. Eh ano mo, baka may tutulong si ano? Ikaw meron kang maitutulong. Ha? Hallelujah. Kailangan meron kang gagawin. Sabihin mo nga sa katabi mo, meron kang gagawin. Gising ka na ba? Meron kang gagawin. Alam mo na kung ano ang dapat mong gagawin, kapatid. Alam mo na. Gusto mo si Lord pa magsabi sa'yo? Gusto mo mayroong i-raise up si Lord na propeta at lalapitan ka? Ganitong ginawa mo, ganitong ginawa mo. Ha? Kagaya kay Nathan, tsaka kay David, huwag na. Ngayon pa lang mag-umpisa ka ng magising. Once na magising ka, lumakad ka na. Gawin mo na ang dapat gawin. Amen po ba? Amen. Hallelujah. I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven before you. Minimeditate nyo na kung ano yung sasabihin, no? Baka nasa salamin yun, Father. Pinakausap niya na yung sarili niya, no? Kung ano, nagpo-formulate na siya ng word kung anong gusto, anong dapat niyang sabihin bago niya harapin yung kanyang amahan. Ang kanyang ama, diba? Amahan na. And I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. So, yun na yung napoformulate niya na nasasabihin niya sa kanyang ama. Kung titignan mo, kapatid, ito na yung nangyari sa kanya. Not worthy to be called your sons. Ang tanong ko, nung naglayas siya, anak pa ba siya? Yes. Yes. Nung namuhay siya sa kasalanan, anak pa ba siya? Yes. Nung nilustay na lahat ang nasa kanya, anak pa rin ba siya? Yes. Ito yung nangyari sa kukote niya. Nasira na yung kukote niya. Sabi, I am not worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. The result of sin, it will make you a bondage and a servant of sin. You are a servant of whom kung sino ang sinusunod mo, ang master mo. Kaya nga yung isipan niya, ano na lang ako, alalan. Oh. Mamaya, titirahin natin yan. And he arose and came to his father, but when he was still a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him.
Wow. Malayo pa siya, nakita na siya ng kanyang ama. Anong ibig sabihin? Hinihintay siya. Hinihintay siya. Nagkakapi pa ba kaya? Nagkakapi pa kaya ang kanyang ama? Nagbi-break kaya ang kanyang ama? Nagpapahinga pa ba ang kanyang ama? Kung titignan mo, kung nagpahinga pa ang kanyang ama, hindi siya makikita. Meaning to say, every day, every minute, walang ginawa ang kanyang ama, kapatid, kundi ang inaantay ang pagbabalik niya. Wow! Grabe naman. Ang pinakamaganda, ito. Ha? And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and I am no longer worthy to be called your son. Ang sabi ng anak. Sumagot ba ang ama? Sumagot ba ang ama? Wala. Hindi niya sinagot ang kanyang anak, kapatid, sa mga sinasabi ng kanyang anak, kundi ang sinabi niya, servants! Sino ang tinawag niya? Servants! Bring out the best robe. Hallelujah. Habang napipicture out ko habang nagsasalita ang anak, Ama, yung anak, yung ama gumagano. Servants! Huwag ka na magsalita. Huwag ka na magsalita. Huwag. Minsan pag lumapit tayo sa ating ama, ang dami pa natin salita. Hindi mo pa alam na walang nalilingid sa kanya. Na bawat pagkakamali ng mga pinagagawa natin, sa isipan man at sa mga gawa, sa mga salita, alam niya. Ang inaantay nila, lumapit. Kahit hindi nila magsalita, ang inaantay nila, lumapit. Kahit wala ka nang sasabihin, ang inaantay nila, lumapit. Bumalik ang yun lang ang inaantay niya. Hindi siya kagaya ng ama natin dito sa lupa. Na pag nagkamali ka at humingi ka ng tawad, ikaw kasi ganito ka eh. Ikaw kasi... Kung hindi mo sana ginawa, hindi ka dapat nagkaganyan. Totoo ko ba yun? Pero yung ama natin na nasa langit, hindi sila. Ang inaantay nila, lumapit ka. Ako lumaki ako wala akong ama. I don't have any idea how to raise up my children with a father figure because I don't have any father figure. Mahirap po, di ba? Para sa akin, mahirap. Kasi hindi ako lumaki ng mayroong ama. Namatay ang papa ko when I was 10 years old. At doon sa libingan ng papa ko, pinakita sa akin ng Lord, bakit ako ganito sa aking mga anak? Bakit ang dali ko lang umilit ang ulo ko? Pag konting pagkakamali lang ng anak ko, kung bakit ako ganito, napapastod na ako nun. Sabi ko, ayun lang ganito. One time, umiiyak ng anak ko si Elijah. By that time, he was 2 years old, I think. Umiiyak si Elijah, anak ko. Ang init ng ulo ko kaagad, hinabulot ko yung kamay niya. Nabali, nagano. Na-dislocate yung buto. Gumanon. Iyak na iyak. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kinakabahan ako. Ang ginawa ko, lumuhod ako. Umiyak ako. Sabi ko, kung bakit ako nagkaganito, hindi ko alam. Kasi hindi ko alam kung paano magpalaki ng isang anak. Dahil hindi ko naranasan na mayroong ama. Umiiyak ako, naghahabulhul ako. Humihingi ako ng tawad. Sabi ko sa kanya, kung ama na kita, kung tinatawag kita na Diyos Ama, kung totoo kitang Ama, turuan mo akong maging mabuti sa akin. Turuan mo akong maintindihan ang aking mga anak. Dahil ako naiintindihan mo, pero yung anak ko, ang hirap kong maintindihan. Mabulbul ako, humingi ako ng tawad sa anak ko.
2 years old, hinarap ko yung anak. Sinabi ko, Elijah, patawarin. Kayo, mga magulang, nakahingi na ba kayo ng tawag sa mga anak nyo? Mga anak, nakahingi na ba kayo ng tawag sa mga magulang? And then by that time, nilihas ko yung kamay niya, kinamad ko. Sinabihan ko, buto, in the name of Jesus, bumalik ka sa normal na posisyon. At ang buto ng pangalaman ko bumalik. Mahirap ibigay ang hindi natin naranasan. At hindi natin kayang ibigay ang wala sa atin. Amen po ba? Amen po ba? And I do believe that we already received forgiveness from the Father. That's why we can forgive those who hurt us. Amen? Hallelujah. Amen. But the Father said to His servants, bring out the best robe and put it on him. Put a ring on his hand and sandal on his feet. Why He called His servant? The Father called His servant. And I do believe in our application today that the man of God, ang mga pastor po at ang naglilingkod sa Diyos, ang siyang tinawag ng Diyos, my servant. Dalahan mo ang mga anak ko ng mga damit, kaayang-ayang damit. That is the robe of righteousness. Because faith cometh by hearing, hearing from the Word of God. Ano na lang kayang mangyari sa buhay ng mga anak ng Diyos kung wala ang lingkod ng Diyos? Hello? Kaya pag nagkakamali po tayo, pag nagcha-church po tayo, nandiyan ang lingkod ng Diyos. Sabi ng servant ni Lord, ito ang dapat mong gawin. Binibihisan niya tayo sa anong pamaraan? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dilalagay na ulit sa atin ang singsing. Anong ibig sabihin ng singsing? Ha? Pag-aaral. Habang nagsasalita ang lingkod ng Diyos, hindi ka lang niya binibihisan, hindi ka lang niya hinugasan through the Word of God. Pero ibinabalik niya ulit sa iyo ang kalakasan. Ang iyong tunay na kakailangan. Your true identity as son and daughters of the Most High God. Na sa mga nakaraang araw, sasabihin mo, mahal pa kaya ako. Pagdating ng linggo, maririnig mo na naman magsasalita ang servant. At bibihisan ka na naman niya. Uugasan ka na naman niya. At aliguan ka na naman niya. Sasabot. Ang hirap lang sa ibang mga Kristiyano, ayaw nilang, hindi sila gusto magpasabog. Hello? Gusto nila make-up. Oo, yan. Gusto nila make-upan lang sila, ayaw nilang gustong sabunin. Magpasabog kayo, kapatid. Hello? Hello? Magpasabog. Magpabilis. Magpalagay ng sisig. Magpalagay ng sitter. Paglabas mo sa church, malakas na malakas na ulit. After a week, yung damit na bagong laban ay sinuot sa inyo, madumi na naman. Balik na naman ulit. Lalabhan naman kayo ng servant. Servant, the Father said, He called His servant. But the Father said to His servant, bring out the best robe and put on him, and put a ring on his hand, and sandals on his feet. Sandals on his feet, it means what? The shoe of peace. The shoe of peace. In the book of Ephesians chapter 6, the whole armor of God, the shoe of peace. Kahit saan ka man lumakad, kahit ano man ang lalakaran mo, kapatid, anong sabi ni David? Psalm chapter 23, even though I walk into the valley of the shadow of death, I will not fear. Kaya mabalik-balik kayo, yung mga kakilala nyo na naguguluhan,
Hindi alam kung anong gagawin. Sabi mo, gusto mo magpalaba. Palabahan kita sa lingkod ng Diyos. Amin po ba yun? Ha? Mayroon ka ba? Nagugulubihanan ka ba? Wala ka bang peace? Ano ba yung sa peace sa Tagalog? Wala ka bang kapayapaan? Gusto mong palabahan? Gusto mong magkaroon? Talaga. Dalhin nyo sila rito. Akayin nyo sila dahil nandirito ang servant ng Ama na nagbibigay, na susuot ng magandang damit. Hindi literal na damit yun. That is the righteousness of Christ. So what? Through His Word. Amen po ba? Amen po ba? Hallelujah. And bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. Maya-maya may kakain. Kain na. Ito. Wala man siguro ka, wala man siguro. Di ba? Pero pagkatapos, ito yung totoong fellowship. Pagkatapos ng word, kain. Doon ang fellowship. For this my son was dead and alive again. He was lost and is found, and they began to be merry. Kapatid, once you have been in the Word of God, pag nauhugasan ka na ng salita ng Diyos, kapatid, makikita at mararamdaman mo, paglabas mo pa lang yan, ang gaan. Matulog ka, may kapayapaan. Kahit anong mga nangyayari sa kapaligiran mo, mayroon kang kapayapaan. Amen po ba? Pero tignan mo yung mga hindi nagpupunta, nagpapalaba. Hindi nagpupunta sa church, hindi nakakarinig ng salita ng Diyos. Kung kakausapin mo sila, tignan mo yung lumalabas sa bibig nila. Puros problema. Puros mga trials, mga bigat na dinadala. Pero pag ikaw, ano lumalabas sa bibig mo? Praise the Lord. Purihin si Lord. Salamat sa Kanya. Kahit ganito, salamat sa Lord. Gusto mo ba yun? Kahit naghihirap na, kahit napaka-imposible na, salamat pa rin kay Lord. Why? Because our God is the God of impossible. Hindi mo ma-appreciate si Lord na imposible siya, na makagawa siya ng mga imposible na mga bagay sa buhay natin. Pag wala mga imposible na mga trials na darating sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Now, mayroong problema. Ito yung problema. Now, his older son was in the field. And as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked what these things mean. And he said to him, your brother has come, and because he has received himself and sound, your father has killed the fatted calf. But he was angry and would not go in. Therefore his father came out and pleaded with him. Hindi may iwasan na yung sasaway sa iyo, na yung pupuna sa iyo, kapanihas mo na anak ng Diyos. Ang magpe-persecute sa iyo ay anak rin. Anak na nagsasabing, ako, mas mabuti ako sa iyo. Ako, halos lahat ginagawa. Tignan mo yung buhay. Bantayan natin yan. Hindi tayo niligtas ni Lord para sawayin namin ang kaparihan. Bagkus ay ati silang ang tawag aakayin. Hindi tatamakan. Hindi ikukumpara. Hindi sisipain. Hindi luluwaan. Pero yung sinabi nga ni Jesus, time will come, in the last days, time will come, brothers against brothers, sisters against sisters.
daughter against parents. At huwag na kayong magtataka bakit nangyayari yun. Kasi nakasulat na. Amin po ba? Yung gagawin nyo na lang, anong gagawin nyo? Magpapakumbaba. Amin po ba? Ito. So he said to his father, Lo, this many years, ito na, kinuwenta na. Kinuwenta na. This many years I have been serving you. Eh? I never transgressed your command. Hindi ako nagkamali, hindi nagkasala sa mga ipinagbili niyo sa akin. Ginawa kong lahat ang gusto niyong ipagawa sa akin. Ano ang totoong kalagayan niya? Anak ba siya? Anong tingin niya sa sarili niya? Anak o hindi? Hindi. Hindi, kapatid. Tignan mo. This many years I have been serving you. Anong tingin niya sa sarili niya? Servant. Anak ka, hindi ka servant. Ang anak magsiserve. Ito mo yun. May pagkakaiba dyan. Yung servant, hindi po pwede maging anak yun. Pero yung anak, magsiserve. Amin mo ba? Naiintindihan po natin. Yung anak, magsiserve yun. Pero yung servant, hindi po pwede maging anak. Hanggang doon lang siya. Ang sabi ni Jesus, may mga sikreto na hindi alam ng servant. That's why I will no longer call you what? Servant, but friends. Friends. Kasi kung servant ka lang ni Lord, hindi ka niya sasabihan ng mga sikreto niya. Pero pag friend na kayong dalawa, papart na kayo ni Lord. Ano ba yung sa Tagalog? Kautupang dila na kayo. Papart na kayong dalawa ni Lord, kasi share niya na yung sikreto. Amen. May stages of relationship. Gusto niyo malaman kung ano yun? Okay. Stages of relationship. Number 1, the moment that we receive the Lord Jesus Christ, ang sasabihin natin, Lord, I receive you as my Lord and Savior. Ang una-una, siya ang tagapagligtas mo at ikaw ay alin? Ligtas. Savior siya. Okay? Savior siya. Pangalawa, nang sasabihin mo na sa Panginoon, magsiserve ako sa iyo, Panginoon. Ibibigay ko ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Then, by that time, not only Savior, but He become your Lord. Meaning, your Master. At may-ari na siya ng buhay mo. And then, pagkatapos niya, naging servant ka na, naging Lord mo na siya, servant ka na, ang sunod niyang kapatid, maging friend mo siya. Friend. Ang friend, wala na silang sikrito. Wala nang tinatago sa isa't isa. Sabi nga, friend closer or thicker than the brother. Sa book of Ecclesiastes, I think. Okay? And then pagkatapos na naging friend na kayo ni Lord, He became your Father. Kaya yung ang encourage ko sa mga parents, you must become a friend of your sons and daughters. Kasi pag hindi kayo friends ng mga anak nyo, kapatid, magsisikrito sila sa inyo. May gagawin sila na hindi nila ipapaalam sa inyo. Pero pag friend kayo, wala siyang itatago. Ang lahat na gagawin niya, sasabihin niya. Amin po kayo? So, once na naging friend, naging papa mo na siya, father mo na siya, pinakalas, He is your King. He is not only your Savior, your Lord, your friend, your Father, but He is also your King. Okay? Siguro, pinaalam na sa inyo ni Pastor kung ano ang mga obligasyon natin bilang mga citizens. Dahil siya ang King. Okay? So, but soon as His Son, sabi niya, I never transgress your commandment,
at any time, and yet you never give me a young goat that I might take Mary with my friends. Kambing lang ang hinihingi. Siguro mahilig sa papaitan to. Kambing lang. Sabi, oh. And yet, you never give me a young goat. Kambing lang. Papaitan ang gusto nito. May lahing ano to? Ano ba yung masarap ng luto papaitan? O may lahing Ilocano siguro to. Mahilig sa kambing eh. Masarap yun eh. Di ba? You never give me a young goat that I might make merry with my friends. Eh gusto niya lang makipag, pulutan eh, ba? Naghanap lang siya ng mapulutan eh. Masama ang kaloob eh. Verse 13, sabi niya, but as soon as the son of yours came, who has devoured your livelihood with harlots. Ang tanong ko, bakit? Bakit alam niya to? Bakit alam niya to? Yun lang yung tanong ko eh, nung pinabasa-basa ko yan. Sabi ko, bakit niya alam to? Kung anong mga nangyayari doon sa kapatid, siguro nandun din siya. Di ba? Na may posibleng pangyayari, bakit niya alam? Siguro may nagsabi sa kanya, o diba? Nakaka-trigger yung ano na yun eh. Sabi niya, livelihood with harlots. You kill the fatted calf for him. At ipinagbunyin niyo pa siya. Ipinag-ihaw niyo pa siya. Pinaglitson niyo pa. Ako kahit kanding na, kalderita, papaitan, wala. And he said to him, son, you are always with me. And all that I have is yours. And all that I have is yours. Do you believe that all that God has is yours? Kung ano ang mga pagmamay-ari ng Diyos, ng Ama mo. Ama mo ba talaga si Lord? Alam mo yung mga pag-aari niya? Alam mo, sigurado, alam mo yung pag-aari ni Lord? Kung alam mo pag-aari niya, ang sabi niya, all I have is yours. Ang tanong, last, bakit hindi natin nakukuha? Bakit hindi natin na-enjoy? Because there are times that our mind and our motives is like servants. Hindi tayo lumalapit sa kanya. Ako gusto kong sinabi ni Brother Jaime. Lumulog siya. Sa ganung paraan, kapatid, nakuha niya ang kiliti ng ama mo. Kaya mo bang, alam mo ba kung saan ang kiliti ng ama mo? Go. Alam mo ba kung paano paduduguin ang ama mo? Jesus, in the book of James, you receive not, and because you ask not. Jesus also said that. You receive not because you ask. If you ask in the wrong motives. Kaya minsan, ang mga prayers natin hindi na-answer o matagal kasi parang iba yata ang ano. At saka yung approach natin minsan iba. Si Brother Jaime, alam niya kung saan ang kiliti ng ama eh. Pero kung titignan natin dito kaganina, ang prodigal son, wala na siyang pagganon-ganon. Lumapit siya sa kanyang ama, sabi niya, bigay mo nga sa akin. Di ba? Ang binasa natin kaganina, lumapit siya sa kanyang ama, sinabihan niya ang kanyang ama, Paps, give me
Give me kung ano ang nararapat sa akin. Ibigay mo kung ano ang nararapat sa akin, Pops. Ako, Pops. Wala na siyang bawat lapit natin sa Panginoon, kapatid. Nagdidepende yan kung aling level sa pananampalataya mayroon ka. Pero pag lumapit ka sa Kanya, kagaya ng isang anak, lalo na pag humihingi ng lollipop, kinukulit. Sa uka! Kulit mo Ito na nga! Diba? Hindi mo lulubayan. Pati yung pajama niya, hinuhulbot mo na. Kulit mo Ito na! Paano mo paduduguin ang ama mo na nasa langit? Kaya, tapos na tayo. Paano? Romans chapter 8. Sabi niya, He did not spare His own son. Hindi niya nga ipinagkait sa atin ang nag-iisang anak niya. Yun pa kaya hihingi natin. Ngayon, kung titignan mo yung verse na yun, hindi niya ipinagkait ang nag-iisang anak niya dahil sa iyo. Bago titignan mo yung sarili mo, you are not important. Bago sasabihin mo sa sarili mo, wala namang nagmamahal sa akin. Wala nang i-care sa akin. Hindi ako importanteng tao. Pero kung titignan mo yung verse na yun, hindi niya ipinagkait ang kanyang nag-iisang anak dahil sa iyo. Meaning to say, you are so much important to your Father that He is willing to give up His only begotten Son because of you. Wow! Bago sasabihin mo, wala nagmamahal sa akin, wala nagtigil sa akin. Nagkakamali ka, kapatid. Nagkakamali ka! Hindi mo nakikilala lubusan ang ama mo. Bago sasabihin mo, kakanta ka pa para kang sigbanga, mali siya. Ano yung kanta ni Garga? Natutulog pa ang Diyos. Natutulog pa. Kasi nga hindi naririnig yung praise. Ang makakapagsabi nun, kapatid, yung mga taong hindi alam kung sino ang kanyang ama. Ang mga taong hindi na nakakilala sa kanyang ama. Hello? Stand, please. Bawal na bawal sa kaharian ng Diyos ang mayroong hinanapin. If you are truly living in the kingdom of God, bitterness has no room for that. Unforgiveness has no room for that. Because the kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Pero pag mayroon kang hinanakit, you don't have joy. Plastic. You don't have peace. Pag may mga hinanakit. Today,
I do believe that my Father, as His servant, sent me to you. Amen. To wash you by the Word. Whatever circumstances you are in right now, God is saying to you, I love you with an everlasting love. And your name was being engraved in the palm of our Father. But before that, kung mayroon kang hinuhold sa puso, mayroon kang hinahawakan sa puso. Maybe isang tao na nakapagpasakit sa iyo, nagsalita ng hindi maganda sa iyo, na pag naalala mo yun, talagang namang grabe, Lord. Maybe this is the time that you will release. Not only that person, but you will release yourself from that bondage. Maybe mayroong tao na naglibak sa'yo, nanira. And until now, pag naiisip mo pa yung tao na yun, hanggang ngayon nasasakit. Kung baka mayroon kang betray sa'yo, inudas ka. Inudas, nag-betray. This is the time to release. This is the time to be washed again with the blood of the Lamb. Holy Spirit, we thank you and we give you praise. Thank you, Lord. For your word. Thank you, Lord, that your word bringing healings to our soul. And right now, Holy Spirit, it is your time to minister to each and every one of us. Thank you, Lord. Jesus. Hallelujah. You can open your mouth and praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hingin po ang hinihingi ko yung ni Pastor Echo. Hindi ba ako magtatangkol? If you want to offer whatever burden you are in right now, your heart right now, whatever need, if you need healing, if you need refreshing from the Lord, just Lord refresh. If you need the love of the Father, maybe you're hungry for the love of the Father, for the Father's love, you can say, Lord, fill me with the Father's love. That Father kind of love, Lord God, fill me. I am hungry for that. I am thirsty for that love. Hindi ko po naranasan yun sa Ama mo. Lord, ngayong araw na ito, gusto kong ibuhos mo sa akin. Gusto niyong ibuhos mo sa akin sa puso ko yung pagmamahal na yun, yung pag-ibig na yun, yung pagmamahal ng Ama sa anak, Panginoon. Fill me with that kind of love right now. Hallelujah. Hallelujah. If you are that person right now,